Lin Xiao, simula bukas, hindi na kailangan magluto sa kusina. Ito ang instant meal pack na ipinamahagi ng kumpanya. Pagkatapos, ibabad lang sa kumukulong tubig ng 5 minuto at ihain na agad sa customer. Madali, mabilis ang serbisyo, at hindi na kailangan ng maraming chef. Sabi ng dating manager bago siya umalis. Ang aming restaurant ay nakasalalay sa sariwang luto. Kung ipapakain natin sa mga customer ang basurang ito na galing sa plastic bag, masisira ang reputasyon natin. Matagal nang nagretiro ang matanda at nagpapagamot sa ibang bansa. Ngayon, ako ang masusunod dito sa tindahan. Araw-araw kang nagluluto mula umaga hanggang gabi. Napapagod ka lang at hindi naman kumikita ng malaki. Kung humahadlang ka sa pagyaman ng lahat, mas mabuting umalis ka na agad. Ayoko pa kainin ng pagkain ng baboy ang mga customer. Sige, kung ayaw mo, okay lang. Pero bago ka umalis, kailangan nating ayusin ang mga account. Ngayong buwan, kulang ng ilang dosenang kilo ng karne sa kusina at 2 malaking timba ng mantika. Lahat-lahat, 3,000 piso. Bakit hindi tugma? Ang mga sangkap sa kusina, ako ang nag-aasikaso. Hindi kailanman nagkulang ng kahit kaunti. Nandito ang mga record. Sabi mo hindi nagkulang. Eh di hindi nagkulang. May nagsumbong sa akin na ikaw daw ay palihim na naglalabas ng karne mula sa tindahan at ibinebenta sa mga street vendor. Pagnanakaw ang tawag diyan. Kung abot yan sa presinto, makukulong ka ng ilang araw. Ito ay noong nagsisimula pa lang siya. Personal na ibinigay sa kanya ng dating manager. Anak, walang kaluluwa ang pagkain gawa ng makina. Hanggat nagluluto ka, dapat mong sundin ang patakaran ng freshly stir-fried. Bilang mga kusinero, dapat tayong maging tapa, mag-iwan ng init para sa mga customer. Iwanan mo ang kawali. Binili ko yan. Sige, dalhin mo ang sirang kawali mo. Tingnan natin, kung wala ang pangalan ng aming restaurant, saan ka pa makakahanap na makakain? Dala-dala ang sirang kawali mo. Ang mga malamig na blok na iyon. Parang mga lapida. Pinuno, ang lugar na dating puno ng apoy. $800 sa isang buwan. Hiwalay ang kuryente at tubig. Walang exhaust system. Walang aircon. Bahala ka kung upahan mo. Upahan ko. Huwag mong sunugin ang bahay. Kung mababawasan ang bayad sa demolisyon, sino ang lalapitan ko? Magkano ang sili? Ang mga pinili ng iba, 3 piso kada libra. Pangit tingnan, manipis ang balat. Hindi maganda ang benta mo niyan. Pangit dahil hindi pa hinog. Manipis ang balat dahil puno ng tubig. Kukunin ko na lahat. Ang ganitong sili, pagkalagay sa kawali, luto agad. Nakakulong ang pinakamatinding anghang. Tanggalin mo ang litid nitong harapang binti, ibenta mo sa akin. Binata, mas mataas ang presyo ng buong piraso nito. May kasanayan ako. Ibenta mo yan, bukas babalik ako para bumili ng isa 0 kilo. Sige, ilalagay ko na sa bag. Hindi pa sumisikat ang araw. Sa kabilang Hiji Restaurant, umiilaw na ang signboard. Ilang delivery personnel ang nagdadala ng mga kahon-kahong puting karton sa loob. Binalik ni Lin Xiao ang tingin niya. Hinasa niya ang kusilyo niya. Ang piraso ng karne ay sumasayaw sa kamay niya. Nagiging pantay na manipis na hiwa. Hindi kailangan ng komplikadong chemical sa pagmainete ng kan. Counting toyo, ilang patak ng cooking wine. Ang pinakamahalaga ay ang kalahating kutsarang cornstarch na pantay na hinalo. Dapat manipis ang balot ng cornstarch. Parang ula, kapag kumulo ang apoy. Malutong sa labas at malambot sa loob ang hiniwang kan. Ang ganitong pakiramdam, Zhao Qiang. Ang mga makinang naghihiwa, vacuum-sealed na frozen packs. Hindi nila matututunan kailanman. Hindi ko na alam kung ano ang kakainin sa tanghalian. Nga. Sawa na ako sa mga kainan dito, hindi masarap. Tapos, parang hindi healthy ang delivery. Kailangan mag-iwan ng init sa syudad na ito. Isang matapang na amoy, na may halong sunog at anghang, diretsong sumalubong sa mukha. Ang amoy na iyon ay napakatindi, direktang tumagos sa mga artipisyal na amoy, at amoy plastik na laganap sa syudad. Isang amoy na tila nakakulong sa alaala, dala ang init ng kalan, at ang buhay na usok ng lutuan. Sa iwa ba ang luto nito? Sariwang luto, sariwang benta. Mukhang masarap, bigyan mo ako ng isa.
Sige, hintayin mo lang. Si Daliw ay nagde-deliver ng daan-daang order araw-araw. Naiipit sa insulated bag ng delivery ng kalahating oras. Agbukas, puro singaw at amoy plastic. Ito ang unang pagkakataon na nakakain siya ng mainit na pagkain sa matagal na panahon. Ang sarap ng pagkaluto mo sa karne. Bakit ang sarap? Sariwang bili sa palengke kaninang umaga. Ang anghang din ng sili. Ang sarap tuloy kumain ng kanin. Sino ang susunod? Gusto ko pa ng isa. Isang voice message ang kumalat sa grupo ng mga rider. Sa likod ng gusali ng opisina, yung sirang bintana na 3 metro kwadrado. Chili pork strips, isa 0 pesos. Mga bro, ang lutong ito na maestro, napakainit, talagang lasang galing sa apoy. Wala pang 10 minuto. Sa eskinita, narinig ang sunod-sunod na tunog ng preno ng e-bike. Wow, may fresh stir-fry nga. Boss, isa 0 pesos isang serving. Isa 0 pesos. Kung hindi masarap, libre na. Susunod, dali. Huwag magmadali, 15 segundo ang kailangan ng karne sa kawali. Mamaya, siguradong magugustuhan nyo ang lasa. Malinis ba yan? Malinis ang hiji. Lahat frozen meat ang gamit. Tingnan mo to. Mas masarap ang sariwang hiwa na karne. Yung sa kanila, premede. Kahit gaano karaming pampalasa ang ilagay sa premede dish, hindi mo pa rin makukuha ang tunay na bangong lutong bahay. Bigyan mo rin ako ng isa. 2, take out ang isa. Sarado na, bukas na lang ulit. $2,400. Bumaba na naman ng 1,000 kumpara kahapon. Sino yung nagtitinda doon? Si Lin Qiao. Umakyat siya ng bintana sa isang gusaling babaklasin. Fresh stir-fried chili pork strips. Nabalitaan ko, lahat ng rider sa kalye na yon doon na pumupunta. Ang freshly stir-fried sa panahong ito. Akala niya, sa ganitong lumang paraan, kaya niya akong kalabanin. Hello, City Enforcement Team ba yan? Ako si Zhao Qiang, ang tagapamahala ng Heji Catering. Gusto kong mag-report. Sa likod ng office building, may nag-ooperate ng ilegal na lutuan. Malala ang usok at polusyon. Nakakaapekto sa kapaligiran ng opisina. Sino ang may-ari ng stall? Patayin ang apoy. Sobra ang usok. May natanggap kaming report mula sa publiko. Wala ngang exhaust pipe ang eskinita na to. Gumagamit ako ng eco-friendly na carbon gas. Ang regulasyon ay regulasyon. Pakipakita ang iyong environmental equipment, ang detection report, at ang health operating permit. Kung walang kaukulang dokumento, kailangan itong ipasara. Sa mga lugar na nakatakdang gibain, mahigit na ipinagbabawal ang ilegal na koneksyon ng gas. May malaking panganib sa kaligtasan. Ipinapatupad namin ang batas ayon sa regulasyon. Pakiusap, makipagtulungan ka. Ikaw ba magsasara o kami? Bakit nyo ipapasara? Yung Heji restaurant sa tapat. Double dead na karne pa nga ang gamit nila. Bakit hindi nyo sila iniimbestigahan? Si Maestro Lin, malinis magluto. Saan ba siya nakakaapekto sa kapaligiran? Umatras. Hinaharangan mo ba ang pagpapatupad ng kungkulin? Ibalik ko ang pera nyo. Huwag na kayong bumalik bukas. Pirmahan mo to.
Masira ang karne, wala na ang puhunan. Nasaan ang karn? Ang kawali, ilabas lahat. Nakasil na, hindi na pwede magluto. Nakasil na, magpalit tayo ng lugar. Sa gilid ng lumang Creative Park sa Timog. May legal na palengke doon. Pinayagan ng management. 50 yuan lang araw-araw. Hindi abot ng city enforcement team. Kaya, Maestro Lin, kami mga rider, mga nagga-type sa keyboard, araw-araw kumakain ng industrial na basura, umiinom ng yalong tubig, yung init ng luto mo, hindi namin pwedeng iwan yan. Kami na magdadala ng kawali at karne. Kami na bahala sa pagpapapresko. Kuya Lin, ilagay mo na dito. Nagdala na ako ng ispa. Medyo malayo ang Creative Park. Kahit gaano kalayo, mararating namin sa bike. Bilisan natin. Naghihintay pa ako sa Chili Pork Streets. Lumipat sa kalat na lugar. Tignan natin kung ano pa ang magagawa mo. Nandito na tayo. Yung sinabi ni Boss Zhang kahapon, nandito na ang mga kasama ko. Nandito na rin ang kawali. Isang kalat na kawali lang dala? Ito ay seryosong cafeteria. Sakop yan ng management committee. May health permit ka na ba? Sinabi na sa'yo ni Daliu ang patakaran, di ba? Ako ang nagpaparenta. Ako ang bahala sa kuryente, tubig at mga upuan. Ang renta sa isang araw, 150. 1,000 ang deposit. Pero hindi yan ang narinig ko. Sabi ni Daliu, 50 lang sa isang araw. AMEA, presyo yan noong nakaraang buwan. Ngayon, may 3 auto repair shop na sa park. At 2 logistics hub. Dobol ang dami ng tao. Hindi pwedeng mas mababa sa 150. Boss Zhang, hindi ba sinasamantala mo lang ang sitwasyon? Akasara lang ng pwesto niya. Wala siyang gaanong pera. Kung hindi niya yan ibebenta agad, masisira lang lahat ng karne. Ito ang down payment at renta para sa araw na ito. Ang relo ay nagkakahalaga ng 1,000. Bukas mo na lang kumpletuhin ang deposit. Kung hindi mo mabayaran bukas, umalis ka kasama ang kawali mo. Kung hindi mo mabayaran, sayo na ang relo. Walang oras para pang hinayangan ang relo. Hindi na makapaghintay ang karne. Linje, ang lakas ng braso mo. Sayang kung hindi ka magboboxing. Dalhin mo rito ang blackboard. Mas mahal pa ang pagkain mo kaysa sa malalaking restaurant. Sa Creative Park, puro mahihirap na manggagawa ang kumakain. Sino ang kakain ng 18 yuan mong fast food? At 3 putahe lang. Ang ibang kainan, mahigit 200 ang nasa menu nila. Kung marami, hindi na makokontrol ang init. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung makakabenta ka ng 1-0 order ngayon, hahatiin ko ang renta mo bukas. Ano? 3 putahe lang. 18 pesos. Pag nanakaw yan. Hoy, huwag kang umalis. Kuya Wang. Itong chef na to, pinilit ko yan kunin mula sa sentro ng syudad. Maniniwala ka sa akin. Kung hindi masarap, ako ang magbabayad. Lin Xiao, bigyan mo siya ng chili pork strips. Ako na ang bahala sa bayad.
Wow, hindi lang yan pagluluto. Para siyang nagkapanday ng bakal. Pagpasok ng karne sa kawali, ang tunog na sizzling ay nakakabingi. Walang pre-cooked meal pack, walang malagkit at madilim na itsura. Ang sarsa ay mabilis na kumakapit sa kawali. Ang yaman ng pork leaf lard, kasama ang bagsik ng sili, parang may paa na dumiretso sa ilong ng tao. Ang buong semi-open na kainan, nabalot ng napakabangong amoy na ito, na hindi mo kayang labanan. Ang may-ari ng katabing self-service na kainderya, na may hawak na plato ng walang buhay na scrambled egg with tomato. Nang maamoy ito, nanginginig ang kamay niya at nahulog ang kalahati ng itlog. 15 segundo, patay ang apoy. Inihulog ni Lin Xiao ang niluto sa kawali sa kahon. Kanin sa ilalim, giniling na baboy sa ibabaw. Kainin habang mainit. Lumunok si Kuya Wang. Dalang food bots. Lumapit siya sa mesa. Hindi pa niya nahawakan ng maayos ang chopsticks. Kumuha siya ng kaunting giniling na baboy at isinubo. Mainit at maanghang. Ang pinakanakakagulat ay, hindi matigas ang kan. Pinaglaruan niya ito sa kanyang ngipin. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Wang. Hindi siya nagsalita. Yumuko at nagsimulang kumain ng mabilis. Ang mga chopsticks ay tumatama sa plastik na kahon. Gumagawa ng tunog na parang patak ng ulan. Wala pang 3 minuto. Naubos ang laman ng kahon. Maging ang huling subo ng kanin na may mantika, ay naubos lahat. Malakas na dumighay si Kuya Wang. Inunasan ang pawis sa kanyang noo. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng gusot na 50 peso bill. Mabilis siyang lumakad patungo sa stall ni Lin Xiao. Inilapag ang pera sa counter. Itinuro ng foreman ang likuran. Sa ilang kapatid na nakatulala pa rin. 2 chili pork strips pa, mga kapatid. At isang stir-fried pork. Hindi na kailangan niyang ilibre. Ako na ang magbabayad. Nang masira ang depensa, nagkaroon na ng puwang. Ang balita sa Creative Park ay mas mabilis pa sa hangin kumalat. May pipi na maestro sa open-air eatery. Sa pagluluto, kaya niyang butasin ang kawali sa tindi ng apoy. Alas 6, dumating ang isang programmer na may maitim na airbags. Bumaba mula sa opisina. Alas 6:30, ang mahigit 20 kasamahan ni Daliu sa rider group. Lahat ay ipinarada ang kanilang mga sasakyan sa harap ng Creative Park. Alas 7, umabot ng 5 hanggang 6 na metro ang pila sa harap ng stall. Boss, pwede bang magdagdag ng stir-fried egg with tomato? Kung wala sa blackboard, hindi ko gagawin. Hindi ako nagkukulang sa pera. Hindi pwedeng magdagdag ng ulam? Hindi ko binili ang mga sangkap na yon. Kung hindi tama ang init, hindi ko gagawin. Pitong o 8 taon na akong nagtatrabaho sa kantin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katigas. Habang ganito, lalong humahaba ang pila. Ito ay isang bihirang dignidad ng paggawa ng kamay. Mayroon pa ba? Kaninang tanghali, may enforcement doon. Hindi ako nakakain. Pagkatapos ng trabaho, nainig ko sa kasamahan ko na lumipat ka rito, kaya sinadya kong pumunta para kikman. Walang panukli. Huwag nang sukliin. Bukas, palitan mo ng mas malaking kawali. Ding, may bago kang i-phone request. Ding! Kinansela ang order. Kinansela na ng rider ang pagtanggap ng order. Lampas 20 minuto na. Hindi ko na yan i-deliver. Kahit ibawas nyo pa sa sweldo ko, ako na ang lugi. Matagal nang nakahanda ang order dito. Ikaw ang nahuli. Kung sino ang gustong kumuha ng order nyo, bahala sila. Kapag natikman ng customer na instant meal pack, yan. Diretso sa amin ang bad review. Kanina, sa Creative Park sa South City, nagantay ako ng 40 minuto para sa pagkain ng customer. Kasi, sariwang luto yon. Kahit magantay pa ng kalahating oras, payag ang customer. Kalokohan. Lumabas ka. Amy, buti nga sa'yo, wala kang benta. Hindi tanga ang mga customer. Kahit gaano karaming diskwento at voucher, hindi matatakpan ang lasa ng pagkain na parang galing sa pabrika. Kunin niyo lahat yan at itapon. Manager Zhao, malapit na ma-expire ang batch na to. Hindi na yan isasama. Ngayon, papalitan natin ang menu. Sindihan ang apoy, lagyan ng mantika, sariwang luto. Manager Zhao, nung umalis si Maestro He, tinanggal niya lahat ng naghahanda ng sangkap.
Gayon, puro frozen goods ang nasa cold storage. Paano natin yan iluluto ng sariwa? Hindi mapuputol ang frozen goods. Kailangan ng hindi bababa sa 4 na oras para matunaw. Kung pipilitin, magiging matigas ang karne. Hindi na magagamit yan. Sabi ko, tunawin. Maglabas ng pagkain. Ang standard na pagluluto sa isang kawali, hindi dapat lumampas ng 3 minuto. Si Lin Xiao, kaya niyang tapusin sa 15 segundo. Kailangan mo ring magawa yan. Ang ginagamit niya ay sariwang karne mula sa palengke sa umaga. Hindi na kailangang patuluin ang tubig. Kumakapit ang pampalapot. Pero itong frozen meat, puro tubig. Kahit lagyan ng starch, bumababa pa rin sa kawali. Sindihan ang apoy. Ilagay ang karne. Ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi sapat ang init na mantika, magtutubig ang karne paglalagay. Wala akong pakialam sa init ng mantika. Ang pakialam ko ay ang oras ng paglagay. Hindi ito stir-free. Para itong nilaga. Lakasan ng apoy, gawing pinakamalakas. Patuyuin ang tubig. Kahit gaano kalakas ang apoy, walang silbi. Kung hindi matutuyo ang tubig, hindi talaga makakain ang karne. Huwag mo nang pansinin. Tapos na ang oras. Ilagay ang sili, ibuhos ang toyo. Tapos na sa 1 minuto at 40 segundo, ilagay sa plato. Zhao Qiang, tikman mo. Puy. Ano ba talaga to? Manager Zhao, hindi ko kaya ang trabahong to. Ang mga sangkap na galing sa cold chain. Pinipilit mong lutuin na parang freshly stir-fried. Malaki ang tubig ng frozen meat. Pagkalagay sa kawali, bumababa ang init ng mantika. Gusto mo ng bilis, pero hindi lumalabas ang tubig. Malansa. Kung gusto mong patuyuin ang tubig, lalampas sa oras, at magiging matigas ang karne, hindi na makakain. Paano nagawa ni Lin Xiao yon? Hindi siya gumamit ng frozen na karne. Noong naroon pa si Maestro He, araw-araw siyang pumupunta ng 5 ng umaga para pumili ng karne. Ang kaneng yon, sariwa at puno ng buhay, diretso sa kawali. Isang manipis na mantika lang, masasarhan na ang katas. Gusto mong gayahin si Lin Xiao, kailangan mo munang itapon lahat ng frozen na karne sa cold storage. At bumili ng sariwang karne na 3 beses ang presyo araw-araw. Hindi pwedeng baguhin ang sangkap. May formula yan, sigurado. Anong formula ang hindi ko nakuha? Nakita mo ba ng malinaw? Nakita ko. Isang oras akong pumila sa harap niya. Tinitigan ko kung anong pulbos ang idinagdag niya, o anong likido ang inilagay niya. Wala, naghugas lang siya ng karne. Hinihilod niya ang karne gamit ang magaspang na asin. 3 beses niyang hinugasan. Tapos, nilagyan lang ng kaunting cornstarch. Maraming mantika, pero ang apoy ang susi. Ang apoy niya parang walang pakialam sa buhay. Ang gilid ng kawali, nababalutan ng apoy. Sa loob ng 13 segundo, luto na ang karne. Nilalagyan niya ng asin, hinuhugasan. Pagkatapos hugasan, diretso na sa kawali. Wala nang ibang gimmick. Nagpapanggap lang. Narinig mo ba? Maraming mantika at malakas na apoy. Nagluluto siya sa loob ng 13 segundo. Gumagamit siya ng sariwang karne. Tayo, frozen meat. Lakasan ng apoy. Gamitan ng maraming mantika para iprito. Para mawala ang lansa. Tapos takpan ng maraming toyo. Patay na ang karne. Ang kinakain ba ng customer ay parang kahoy. Ang kinakain ng customer ay lasa. Ang salitang bagong luto. Sundin mo ang sinabi ko. Ilabas mo na ngayon ang blackboard sa labas. Isulat mo, no pre-cooked meal packs. Lahat ay bagong luto sa apoy, ngayon din. Ay, nag-shift na sila sa bagong luto. Subukan natin sa loob. Nagugutom na rin ako. Ang pangit ng lasa. Waiter. Hello po, may problema po ba? Ito ba ang tinatawag mong bagong luto? Sunog na sa labas, tapos pag ninunguya, may malansang lasa sa loob. Anong klaseng bulok na karne ang ginagamit nyo? Bagong paraan po ito ng pagluluto. Siguro po sa apoy. Huwag mo akong lokohin. Direktang kiniprito ang frozen meat sa mantika. Inaakala mo bang tanga ako na hindi pa nakakakain? Ibalik ang pera. Ang dumi. Ang lansa, dumiretso sa utak ko. Hindi na ako babalik.
Nagpapanggap na fresh cook. Pero mas masahol pa sa instant meal pack ang basura nilang pagkain. Hindi pa natutunaw ang karne, prinito na agad. Nakasusuka. Ang lamig na bumabalot sa batok ni Zhao Qiang. Ang kanyang ipinagmamalaking kahusayan. Ang cost-effective production line. Sa harap ng pinakapangunahing batas ng pisika, ay nadurog. Akala niya, sa pagpapalit lang ng pangalan, at pagpapabilis ng kilos, madodobol na niya ang negosyo ni Lin Xiao. Pero hindi niya maintindihan, na may mas nakamamatay pa, kaysa sa makapal na business report. Zhao Qiang, tingnan mo ang daily active users ng tindahan mo. Ngayon, bumaba na sa 1,000. Gusto ng director ang rectification report mo bukas. Kung hindi mo magawa, ikaw at ang instant meal pack mo, umalis kayo. Hindi niya matutunan. Ang pisikal na hadlang, hindi niya malalampasan. Kung hindi ko matutunan, huwag ka na ring magluto. Kasama ang tubo. Kunin mo na ang relo mo bukas. Hindi ko kailangan ang sirang relo mo. Hayaan mo muna ang relo. Bakit? Minamaliit mo ba ako? Bukas, sarado ako ng 1 araw. May pupuntahan ako. Sarado? Nababaliw ka na ba? Ngayon, nakakabenta ka ng mahigit 200 orders sa 1 araw. Ang mga suki sa labas, nakapila. Ikaw ang hinahana. Kung huminto ka ng 1 araw, mawawala ang init, at alis ang mga customer. Hanggang dito na lang ang lasa. Anong hanggang dito na lang? Nag-agawan sila sa chili pork strips mo. Tapos sasabihin mong hanggang dito na lang? Sino ang nagkasakit dahil sa pagkain? Ako, ang karne ngayon. Kahit gaano pa hugasan, hindi matatanggal na malakas na apoy ang pait sa ilalim. Ang lasa ni Maestro Henun, 80% lang ang naluto ko. Ang natitirang 20% ay nasa probinsya. 1 araw. Isa pang araw at ipapaupa ko na ang pwesto sa nagtitinda ng malatang. Noong tinuturuan siya ni Maestro He, palagi niyang binabanggit ang matandang kasama sa bundok. Hindi yon mahiwagang pampalasa o sikreto, kundi isang simpleng gawain na kahit makina ay tinatamad gawin. May kakaibang amoy sa bakuran. Hindi ito bango, kundi isang napakakapal. Parang dumidiki sa daanan ng hangin. Nabigat. Ang walang kwentang alagad ni Maestro He. Maestro Zhao. Dala ang kawali. Dala. Pasok. Akala mo ba kung bakit nakatayo ang Heiji Restaurant noon? Paano nakukulong ang katas ng karne pagkaluto? At mas nagiging masarap habang ninunguya. Ang mga fast food restaurant ngayon, lahat ay gumagamit ng vegetable oil o industrial compound oil. Mura at malinaw. Mabilis magluto, pero dahil malinaw, hindi nito matakpan ang amoy lupa ng karne. Hihiram mo mantika ng baboy. Hihiramin ko o hindi. Tuturuan kitang magtunaw. Hiwain mo ng 2 sentimetro kwadrado. Kung malaki, hindi maluluto na maayos. Kung maliit, madaling masunog. Ang pork leaf lard ay mas mahihap hiwain kaysa sa ordinaryong karne. Dapat matalim ang kusilyo. Inabot ng 40 minuto ang paghihiwa. Ang 50 libra ng pork leaf lard ay naging pantay-pantay na kwadrado. Ilagay sa kawali. Tigil. Gusto mo bang kumain ng mapait na uling? Dietso sa tuyong kawali. Agad na magiging uling ang bala. Magkakaroon ng mapait na lasa ang manika. Lagyan ng tubig. Sa water rendering method, pakuluan sa mahinang apoy na may 1 kasa ng tubig. Ilagay ang pork leaf lard sa kawali. Unang steam, pagkatapos ay pakuluan. Kapag kumulo ang kubig, lalabas ang mga dumi sa pork leaf lard. Kapag natuyo ang kubig, doon palang dahan-dahang lalabas ang mantika. Ito ang tinatawag na pagtanggal ng lansa at paglilinis. Ang init ng lutuan sa lupa ay hindi masusukat ng thermometer. Lahat ay sa pamamagitan ng pagtingin at pakikinig. Sa simula, puting singaw lang ang nasa kawali. Unti-unting humina ang tunog ng tubig. Napalitan ito ng mahinang tunog ng pagkaluskos. Ibig sabihin, nagsisimula ng lumabas ang mantika. Kitang-kita ang pagliit ng mga piraso ng taba. Ang kulay ay nagbago mula sa puting niebe patungong bahagyang dilaw. Inayos ang apoy, nagdagdag ng pangatong. Lalong luminaw ang likido, gintong dilaw at malinaw. Lumulutang ang bahagyang dilaw na chicharon ng taba, parang amber. Naglalabas ng nakakahilong, matapang na amoy. Ang amoy na iyon ay sapat para agad buhayin ang panlasa. Inalis sa apoy at sinala. Ang gintong likido ay dumaan sa tela. Dumaloy sa banga. Walang kahit anong dumi. Pagsapit ng gabi, biglang bumaba ang temperatura sa bundok. Dahan-dahang tumigas ang gintong likido sa banga. Naging puting niebe, parang daliri ng jade. Inabot ni Lin Xiao at kinurot ng kuko ang kaunti. Inisil sa dulo ng daliri. Makinis, napakaliit na init. Walang kahit anong pait. Ito ang kaluluwa. Ang pang-industriyang linya ng produksyon. Gamit ang libu-libong gradong steam tower. Para kumuha ng vegetable oil. Mabilis nga. Pero hinding-hindi nila kayang gastusin. Ang 4 na oras. Para may tumayo sa tabi ng kawali. Hindi gumagalaw. At bantayan ang bawat pulgada ng apoy. Dahil mahal ang tao. Mahal ang oras. Pero ang pagkain ng tao.
ang init na ito nadala ng pagod ng Kao. Hating gabi, si Lin Xiao, may bitbit na mabigat na bag, nakatayo sa bus stop sa dulo ng bayan. Punong-puno ang loob nito. 15 kilong purong water-rendered pork lard na gawa ng kamay. Ito ang nakuha niya matapos maghintay ng matagal, hanggang mamaga ang mga kamay sa usok. Sa panahon ngayon na puno ng pre-made dish at pre-cooked meal pack, ito ang pinakaprimitibo at pinakamagaspang na gamit niya para lumaban, at pinakamatalas na sandata. Sumakay siya pabalik sa lungsod. Samantala, sa Hiji Restaurant sa lungsod, sa branch nito, 2:00 ng madaling araw, nakasarado ang mga pinto, nakababa ang lahat ng kurtina. Sa kusina, walang tunog ng kaldero o kaserola. May tunog lang ng pagpunit ng tape at paggupit ng plastic packaging. Nakaupo si Zhao Qiang sa mesa, nakakalat sa sahig. Ang mga bote, na may label ng food additives, malabo na ang mga detalye sa label. Hindi na mabasa ang mga sangkat. Kung hindi niya kayang baguhin ang pisikal na batas, Kung hindi niya kaya, gawin ang pagkontrol sa apoy at paghuhugas ng karne ni Lin Xiao, gamitin na lang ang chemical. Manager, masyado ng marami ang dosage na yan. Hindi na yan sumusunod sa food safety standards. Kapag kinain yan, matutuyo ang lalamunan. Niloloko lang nito ang mga customer. Basta maloko ang panlasa, ayos na. Matigas ang karne. Gumamit ng sobrang meat tenderizer para lumambot. Mabaho ang lasa. Takpan ng maraming flavor enhancer. Bukas, sisiguraduhin kong hindi nila malalaman na frozen meat ito. Ang maliit na stall ni Lin Xiao na umaasa sa galing niya. Nakakagawa ng 300 servings sa isang araw. Ako, kaya kung gumawa ng 3,000 servings sa isang araw. Paano kung malaman ng customer? Magnegatibo 60% discount tayo. Basta sapat ang baba ng presyo, palaging may bibili. Bukas ng umaga, pagbalik niya sa syudad, sasalubungin siya ng despeadong pagbebenta. Ang puting taba ang huling depensa niya. 11:30 ng tanghali, sa kantin ng Creative Park sa South City, muling inilagay ang kawali ni Lin Xiao sa kalan. Ang water-rendered pork lard ay sinandok mula sa banga. Puting-puti, parang taba. Pagpasok sa mainit na kawali, walang tunog ng pagprito ng tubig at mantika, kundi isang napakakinis na pagkatunaw. Pagkatapos, isang malalim at malinamnam na amoy ang lumabas, na bumalot sa buong stall. Kuya Lin, nag-iba ang lasa mo. Mas makapal pa kaysa kahapon. Inilagay ni Lin Xiao ang sariwang hiniwang karne sa kawali. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang malakas na apoy. Ang katamtamang init ng mantika ay dahan-dahang bumabalot sa karne. Mabilis na sinaliuhan ang ibabaw. Ngayon, kalahating presyo ang promo sa kabilang kalsada. Nagpapanggap na freshly stir-fried. 15 pesos para sa 2 putahe na may karne at isang gulay. Ang pila ay umaabot na sa kalsada. Maraming rider sa group chat ang kumukuha ng order doon. Ang apoy ay hindi nagsisinungaling. Ganoon din ang paggawa ng trabaho. Kahit kalahating presyo, kumikita pa rin sila sa dami. Umuusad na. Ang mga patay na stock sa cold storage ay nagiging pera. Manager Zhao, masyadong tunaw ang batch ng karne na ito. Puro putol na ang fibers. Tapos, sobra-sobrang flavor enhancer pa ang inilagay sa kawali. Pagkaluto, mapait ang lasa. Nagmamadali ang customer, lakasan ang apoy. Dagdag pa ng kalahating kutsarang asukal para matakpan ang pait at maihain na. Anong lasa yan? Sirang-sira ang karne na to. Ang alat hindi mapait. Naninikip ang lalamunan ko. Nangangati, may asim ang karne. Boss, anong sangkap ang inilagay nyo? Nakakain ba to? Parang pinulbos ang karne. May kakaibang lasa. Bakit parang umaasim ang tiyan ko pagkatapos kong kumain? Bulok na karne ba to? Tinatakpan lang ng kampalasa. Makinig kayo. Bagong recipe ngayon. Huwag niyo kaming lokohin ng bagong recipe. Para kaming hindi nakatikim na masarap na pagkain. Malinaw na frozen meat yan. Binabad sa meat tenderizer. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibabalik agad. Kung hindi, tatawagan ko ang health department para magreklamo. Ang chemical na paghahalo ay maaring makalinlang sa mata. Ngunit ang sistema ng pagtunaw ng tao Ay may likas na pisikal na pagtanggi. sa mga mababang kalidad na bagay, malakas na apoy at maraming asukal. Inrito ang mga chemical na sangka, mula sa pampalasa hanggang sa mapait na lasa. Ang kawaling ito ng karne ay naging tunay na lason. Full refund. Lahat ng benta sa buong araw ay ibinalik. Hindi lang yan, may ilang customer pa ang nag-video at nagbanta na ipopost sa local forum. Umihi pa rin ang aircon. Nakaupo si Zhao Qiang sa sulok malapit sa bintana. Sa mesa ay may isang kahon ng hindi nagalaw na old wang. Ang ulam na niluto kaninang tanghali. Ang kulay ay itim-pula at may isang patong ng namuong patay na mantika sa ibabaw. Kinuha ni Zhao Qiang ang chopsticks at kumuha ng isang piraso para isubo.
mapait, malambot at durog, na may matapang na lasa ng plastic na preservative. Ngumunguya siya ng walang emosyon ng 2 beses. Inilit niyang lunukin, kumulo ang kanyang tiyan sa pagduduwal, pero mahigpit niyang tinakpan ang bibig para hindi masuka. Naubusan na ng papel ang printer sa bar. Tumingala si Zhao Qiang. Tinitingnan ang dingding, ang mga magagarang business report, at ang tinatawag na standardized management process. Ang data model na binuo niya, sa loob ng 3 buwan, natalo ng ilang kilong pinakamurang sariwang karne, at isang kutsarang manumanong nilutong, water-rendered pork lard. Binulong ni Zhao Qiang ang 2 salitang ito, at napangiti ng mapait, ang walang limitasyong kahusayan, ay paghuhukay lang ng sariling libingan. Tumayo siya, tinanggal ang kurbata, at inihagis sa madulas na mesa. Binuksan niya ang kalahati ng rolling door, at lumabas. Walang tao sa kalsada. Hindi maalis ng hangin sa gabi ang pagduduwal sa kanyang tiyan. Tiningnan ni Zhao Qiang ang ilaw ng poste sa malayo, at tinukoy ang direksyon. Iyon ang direksyon ng lumang Creative Park sa timog ng lungsod. Gusto niyang malaman, ang Lin Xiao na pinatalsik niya, na nagtayo ng kawali gamit ang ilang silang ladrilyo. Ang Lin Xiao na iyon, ano kaya ang lasa ng tunay na mainit na chili pork strips niya? Ano kaya ang lasa nito? Humakbang siya, lumubog sa dilim ng gabi. Sarado na. Bumili ka ng huling order bukas na maaga. Sandali lang. Sa unang subo, napaso ang dila niya. Pero agad-agad, ang malutong na sili na may malinamnam na hiniwang karne, ay sumabog sa kanyang bibig. Ang pinakamalala, ay ang tapang at lalim ng lasa, malambot at mayaman. Walang nakakasulasok na amoy ng pampalasa, purong taba lang ng karne, para itong isang malakas na suntok, na direktang dumurog sa tiyan ni Zhao Qiang, ng mga nakakadiring chemical na residu, na mula ang mga mata ni Zhao Qiang. Hindi dahil sa anghang, iyon ay isang pisikal, likas na reaksyon sa tunay na pagkain. Kumain siya ng napakabilis. Sa ilang subo, naubos niya ang kanin. Wala man lang natirang sarsa ng karne. Lin Xiao, panalo ka. Anong panalo? Ano ba ang inilagay mo diyan? Bakit kahit gaano karaming pampalasa ang ilagay sa frozen na karne, hindi pa rin lumalabas ang lasang ito? Pumasok ka tingnan. Tingnan mong mabuti. Sariling luto na pork leaf lard. 32 kilo ng karne, nakatayo akong nagluto ng 4 na oras. Wala na, 2 bagay lang yan. Wala itong sikreto. Ano ba ang sikreto? Hugasan ang karne ng 3 beses. Kung kulang ang tubig, hugasan ng 5 beses. Para maalis ng tuluyan ang dugong tubig. Ito ay para hindi malansa. Masyadong maraming tubig ang frozen na karne. Kapag uminit, bumababa ang temperatura. Hindi ito pwedeng stir fry. Kaya kailangan mong gumising ng maaga araw-araw para pumili ng sariwang karne na hindi tumutulo ang tubig. Dahil sa tingin mo ay abala ito. Gumamit ka ng instant meal pack. Gumamit ka ng pinaghalong mantika. Gumamit ka ng meat tenderizer. Ang oras na inilaan mo ay ginamit mo sa pagkuwenta. Nakakuha ka ng 3 beses na kita. Pero nakalimutan mo ang pinakapangunahing punto. May puso ang pagkain. Kung niloloko mo ito, lolokohin ka rin nito. Akala niya sa lahat ng oras, nagpapatakbo siya ng modernong negosyo. Pero sa harap ng maliit na pwesto ni Lin Xiao, ang 3 metro kwadradong pwesto, natuklasan niya, ang ginagawa niya ay isang panloloko lang. Ang manipis na papel na tinatawag na kahusayan, ay winasak ng isang sandok. Atawad. Ang tungkol sa ledger, ako ang nag-imbento. Ang kaso, ako ang nagpataw sa iyo. Basta malinaw na ang lahat. Bukas na bukas, magsusumit ako ng resignation sa head office. Pinabagsak ko ang Heiji. Hindi ako karapat-dapat sa posisyon na yon. Saan ka pupunta pagkatapos mag-resign? Maghahanap ng lugar para matutong humawak ulit ng sandok.
Ang laki ng pasabog ni Kuya Lin. 2 order ng chili pork strips, gaya ng dati. At 10 order pa, para sa mga kasama ko. Take out. Scan para sa numero. Manager Zhao. Numero 18, 12 orders. Inaasahang lalabas sa loob ng 14 na minuto. Anong palabas to? Si Lin Xiao ang bahala sa kusina. Ako ang bahala sa labas. Nag-invest ako sa tindahan na to. Sa nakaraang 6 na buwan, ginugol ko ang oras ko sa pagmamaneho ng ride-hailing app. Para lang dito, isang bagay lang ang ginawa ko. Ang ganda ng karne, di ba? Galing sa designated slaughterhouse sa West Suburb. Kinatay ang baboy ng 3 AM. Nandoon ako sa loading dock ng 4 AM. Kinuha ko ang buong bahagi. Dinala pabalik gamit ang temperature-controlled na sasakyan sa isatandang bawas 4 degrees. Hindi ba't ikaw ang pinakamahilig magpababa ng gastos? Hindi binabawasan ang gastos sa pamamagitan ng pagkompromiso sa kalidad. Gumamit ako ng computer para mag-schedule ng 3 beses. Umaga, tanghali, at gabi, para sa pagkuha ng stock. Tumpak ang pagkalkula ng dami. Ang pagkalugi ay nabawasan sa loob ng 3%. Walang kahit isang butil ng meat tenderizer. Walang kahit isang pakete ng frozen goods. Gastusin ang pera sa mahahalagang bagay. At hayaang magbayad ang mga customer ng bukal sa loob. Ito ang patakaran sa negosyo na itinuro sa akin ni Lin Xiao. Masyadong payat ang batch ng karne na ito, kulang ng 2 kilo ng taba. Alam ko, ang mantika ngayon ay dinagdagan mula sa stock kahapon. Bukas, sasabihan ko ang slaughterhouse na magtabi ng isang pork leaf lard pa. Maestro, malinis na ang pagbalaw. Banlawan ulit sa tubig poso. At patuyuin ng husto ang tubig sa ibabaw. Kapag may isang patak ng tubig na pumasok sa kawali, magiging matigas ang karne. Tandaan mo yan. Numero 12. Maestro He, bakit po kayo naparito? Hindi ako mapakali sa bahay. Nabalitaan ko na kayong dalawa ay kumakain na sa isang kawali. Kaya titingnan ko. Upo po kayo. Si Lin Xiao po ang nagluluto sa loob. Bigyan mo ako ng isang order ng chili pork strips. Walang kanin, gulay lang. Order numero 1, chili pork strips, walang kanin. Nandito na ang matandang maestro para mag-audit. Iyan ang kawali na ginamit niya sa loob ng 6 na taon, kasama niya sa pagtitiis sa eskinita. Ang flat bottom pan na iyan. Ang purong puting pork leaf lard na gawa sa kamay, sumisirit sa kawali, nagiging ginintuang dilaw, ang bagong hiwang-hiniwang kan, umiikot sa apoy, walang takip ng artipisyal na pampalasa, walang pandaraya mula sa chemical na additives, tanging purong amoy ng taba, ang sariwang anghang ng sili, sa ilalim ng matinding pisikal na init, nagbubunga ng pinakadirektang banggaan, 15 segundo ng paghalo at pag-ahon mula sa kawali. Ang hiniwang karne ay nasa plato na, ang sarsa ay mahigpit na nakakapit sa bawat hibla ng karne, malinis na malinis ang ilalim ng plato, walang kahit isang patak ng labis na mantika. Mas mahusay kaysa sa pagluluto ko noon. Hindi nawala ang kasanayang ito. Table 3, 2 putahe na may karne, 1 gulay. 12 take out na order. Kusina, ihanda ang mga order. Dumating na ang kulang ang sariwang karne. Kukunin ko agad. Lin Xiao, hinahanap na ang mga order sa harap. Kung naririnig mo, sumagot ka. Lin Xiao, naririnig mo ba? Sumagot ka. Nilalamon ng naglalagablab na apoy ang ilalim ng kawali, nagbibigay liwanag kay Lin Xiao, sa kanyang matigas na balangkas na nilikha ng usok ng mantika, nagbibigay liwanag din sa syudad na ito, sa pinakamahalagang magaspang na usok ng pagluluto na hindi dapat kalimutan. Mahigpit na hinawakan ni Lin Xiao ang hawakan ng sandok, gamit ang lakas ng pulso. Ang apoy na ito ay tuluyang naging matatag,